Okay, magandang gabi po. Tayo ay nagbabalik na naman para muling mag-review ng mga laro ng mga chess player na mas magaling kaysa sa atin, ano? At sa gabi pong ito, ang laro na re-reviewin natin ay sa pagitan nila Grandmaster Magnus Carlsen laban sa pinakamagaling na babaeng chess player sa buong mundo. Para sa akin, si Grandmaster Judith Polgar, no? Kita nyo naman po sa thumbnail kung anong nangyari. 19 moves lang, tinalo ang world number 1 na si Magnus Carlsen. Paano nangyari yon? Huwag na po nating patagalin. Tignan natin kung anong nangyari sa laro pong ito. Sila ay naglalaro ng Blitz. Ito po ay casual game lang, by the way. Nasa park lang sila nung nilaro nila ito, no? Hindi ito tournament. So, simulan na po natin. Puti si Judith Polgar at itim naman si Magnus Carlsen. Nagsimula ang sinagot ng C5, Knight F3, E6, D4, C takes D4, binawi yan ng kabayo, Knight C6, Knight C3, A6, Bishop E3, Queen C7, Queen D2, Knight F6, F3, Bishop E7, tamang develop lang ng mga pyesa, naghahanda na rin na mag-castling, nag-castling lang sa queen side, ano po, hanggang dito ay book move pa rin ang itinitira po nila. Sinagot yan ng B5, G4, Knight takes D4, Bishop takes D4, at Bishop B7. So ito po ay move number 11. Ito na po ang huling tira na makikita natin sa libro. Ituloy po natin. Tumira lang ng E5, which is a good move, sabi po ng computer. Sige po, ituloy na natin. Nag-Knight takes G4 lang yan. Dito sa Knight takes G4, kung mapapansin nyo po, bakit hindi kinain ng pawn? Dahil makakain ng rook. Okay, tuloy po natin ng rook to G1 lang muna. Then, Knight to H6 ang sinasuggest dito ng computer. Kainin na daw yung pawn dito sa F3. No? Tuloy po natin, tumira yan ng Bishop to D3. No? At ang sinasuggest naman ng computer para sa puti ay mag-Bishop to H3 daw, no? Kung magtataka tayo, ba't hindi kinain itong pawn sa G7, ano? Masyadong malalim yung tira dito ng computer. Hindi ako sigurado kung nakita ito ni Judith, pero kapag kinain po kasi yan, tira po natin, no? Halimbawa, hindi nag-Bishop dito sa D3 at kinain yung pawn dito sa G7, makita nyo po yung evaluation bar bumaba ng babang-baba para sa itim dahil may tiradang knight sa F5, no? At ang sinasuggest dito ng computer, mag-rook to G3 na lang daw, which is makakain na yan ng knight. Bakit hindi pwede dito? Dahil kain, no? Bakit hindi pwede dito? Dahil kain ulit. Bakit hindi pwede dito? Dahil merong bishop to F3 at ma-fork ang dalawang rook. Bakit hindi pwede dito? Actually, ito nga sinasuggest ng computer, kain din ng knight. Pwede sa G2 dahil ganun pa rin pag pumunta sa F3 ang bishop, mapo-fork ang dalawang rook. At kapag bumaba naman dito sa meron tiradang bishop D4, kapag binawi, meron namang bishop to C5, tuhog ang queen at ang rook. Ano po? Kaya napakalalim ng tira na yon. Napakahirap makita, pero hindi ko alam kung nakita ni Judith, kaya nag-bishop to D3 lang siya, no? Tuloy na po natin. Sumunod na tinira, nag-bishop F8 lang, bishop E4, at rook to C8. Dito na po na blunder ang world number 1 na si Grandmaster Magnus Carlsen. Ang sinasuggest ng computer, kainin na lang daw yung bishop sa E4. Bakit mali ang rook to C8? Dahil sa isang brilliant move na nakita po ni Grandmaster Judith Polgar. Makikita din po kaya natin yon. Subukan nating hanapin ano ang tamang tira dito para sa puti. I-pause po natin ang video kung natin ang karagdagang oras sa paghanap ng tamang sagot. At kung nakita nyo na po ang tamang sagot na brilliant move na itinira ni Judith ay B6, inatake lang ang reyna. Bakit brilliant move itong bishop to B6? Dahil
hindi pwedeng iwan ng queen itong pawn sa D7. May mate. Ano po? Ibig sabihin, kahit saan magpunta ang queen na maiiwan niya ang pawn sa D7, matatalo agad ang itim. So, hindi niya pwedeng kainin, maiiwan. Hindi siya iwan, hindi siya pwede dito. Dahil may bishop, hindi siya pwede dito. Maiiwan, hindi siya pwede dito. May kain. Kaya napakaganda po ng tiradang bishop to B6. Nung pinapanood ko nga yung laro nilang ito, talagang namangha. Kahit si Magnus at si Anish Giri nandun din nanonood, no? So ituloy na natin. Tumira pa dyan si Magnus, hindi pa siya sumuko. Bishop takes E4 lang. Then bishop takes C7. Pasensya na po kayo sa aso ko at sa pusa ko dito. Tuloy natin, nag-bishop c6 yan, lumalaban pa si Magnus, bishop d6, knight f5, at knight to e4. Dito, wala na talagang pag-asa. Nag-resign na si Magnus kasi sobrang mapapalit na yung mga pyesa. Wala na rin naman takas itong bishop, lamang ng isang queen. Grandmaster Judith yung kalaban. Nag-resign na si world number 1, Magnus Carlsen, no? Napakagandang laban at masaya naman sila nung natapos yung laro, ano? Ngayon po, mag-solve muna tayo ng dalawang puzzle. At ito po ang puzzle na iso-solve po natin. White to move, ano ang tamang tira para sa mate in 2. Pause nyo po muna kung kailangan nyo ng oras sa pagsagot. Kung napakadali naman para sa inyo at nakita nyo na ang tamang sagot, ituloy na po natin ang tamang sagot. Takes B6 check, no? Pag kinain ng rook, may mate sa queen A8, no? Wala nang tatakbuhan. Hindi naman pwedeng hindi kainin. Halimbawa, pumunta lang dito, mate pa rin. Congratulations sa nakakuha ng tamang sagot sa ating unang puzzle. Tignan natin ang puzzle. Black to move naman po dito, mate in 1. Ano ang tamang tira para sa itim? Kung nakita nyo na po, isa sa mga pinakasimple, knight to D3 checkmate. Hindi pwedeng kainin dahil nakapin at walang tatakbuhan ang hari. Congratulations po sa mga nakakita ng tamang sagot habang nagkukulitan ang aso't pusa dito sa aking paanan. Maraming salamat po at yun na lang po muna. God bless us all po. Bye-bye.